na buksan mo ulit ang puso mo. Kahit naman kailan, hindi ko naman sinara yung puso ko para sa'yo. Mahal na mahal kita, Victor. Ang kapal na mukha ng Victor na yan na hiwalayan ako? Ano akala niya, bibigay ko yung annulment na gusto niya? Kung hindi siya mapupunta sa akin, hindi siya mapupunta sa iba. Yan ang Ezel na hinahanap ko. Palaban. Hindi na ako iiyak ulit kahit kailan. Siguro oras na para ilabas ang sungit lang. Mandasin. Ipinapahanap ni Thunder si Dolores? Eh baka mamaya mabuking ka. Na nag-iimbento ka lang ng kwento. Na kunwari, sinasabi mo na umalis siya. Magaling ka na. Tapos na yung mga problema niya sa akin. Tapos na rin ang paghihirap mo. Salamat sa Diyos. Oh, gracias, attorney. Oh, salamat. Salamat. Senyora, kamusta na po yung paghahanap ni Attorney Tinachang Dolores? Sabi ni attorney, inutusan na niya ang mga pulis ng Maynila at puspusan ang paghahanap sa tiya ninyo. Talaga po? Sana isang araw, meron pong magandang balita. Naku. Manalig kayo. Mangyayari yan. Makikita niyo rin ang inyong tiya. Senyora, salamat nga po pala sa inyo Kasi po kung hindi dahil po sa inyo, siguro po nawalan na po kami ng pag-asa na makita po yung mga kamag-anak namin. Pamilya tayo, hindi ba? Lahat gagawin ko para sumaya kayo. Salamat po. Sige mama, basta magkita na lang tayo dyan. Sige po, mag-ingat po kayo. Okay ba ba? Kamusta? Nasaan na si Ma'am Claudia? Sinundod niya na si Elisa sa eskwelahan. Sabi niya, maulan sila doon sa pansitan para i-celebrate yung pag-uwi mo. Sige na, halika na, mag-bis ka na. Para makaawin tayo. Halika na. Teka, Bakit? May problema ba? maraming salamat. Salamat, San. Sa lahat-lahat. Dolores, alam mo, kung meron man dapat mong pasalamat dito yun, ako yun. Dahil sa dami-dami ng mga nagawa kong kasalanan sa'yo, masasakit na salita, nandyan ka pa rin. Hindi mo ko iniwan. Maraming salamat sa'yo. Ba, ito yung madalas natin puntahan. Oo nga namiss ko nga itong lugar na to. Dito ka. Bango-bango ng pansit amoy ko na. Amoy mo na ba? Dolores, sandali, mag-CCR lang ako Sige. Waiter, mag-order ka muna ng drinks mo, ha? Excuse me po. Meron po kaming hinandang maliit na show para po sa inyo. Sana po mag-enjoy kayo. Here's your menu po. Once upon a time, may isang babae at lalaking nagkakilala. Magandang sexy ang babae. Gwapo at macho naman ang lalaki. Parang boses ni Elisa yun Nagkainlaban sila kagad at ang pansitan na ito ang naging saksi sa lahat ng masasayang araw nila. They promised that they won't leave each other no matter what. Pero pinagkiroon sila ng tadhana. Nagkaaway sila, nagkasakitan. Hindi nagtagal, nauwi sa hiwalayan. Nalungkot ang babae. Nalungkot din ang lalaki. Pinilit nilang kalimutan ang isa't isa at nagkaroon sila ng kanya-kanyang buhay. Years later, their paths crossed. At katulad ng una nilang pagkikita ay muli silang nagkainlaban. Sumira ulit ang babae.
Pero ang lalaki hindi pa kontento sa matamis na awa ng babae. Ano kayang kulang? Ano pa kayang hinahanap ng lalaki para mausa happily ever after ang pagmamahalan nila? Oh, bakit pagkakasama kayo? Anong meron? Dolores, tatandaan mo ba yan? Love story natin yan, di ba? Pinagandaan namin ng mga bata. Anong meron? Dolores, 8 taon na tayo magkakilala. Marami na tayong pinagdaanan. May saya. At meron namang hindi. Kung minsan, gusto ko nang bumitaw. Pero naisip ko, mahal kita. At handa akong panindigan lahat yun. Sana ganun ka rin, Dolores. Gusto ko, sa bawat pagpikit at pagmulat ng aking mga mata, gusto ko ikaw ang una't huli kong makikita. Dolores, will you marry me? Please say yes, Dolores. Papakasal ako sa'yo, Victor. Ako'y nabuhay na kahit maliit sa mundong puno ng dusa't Please, anak. Dolores, hindi mo pagsisisihan na minahal mo ako. Pangako ko sa'yo, magiging mabuting asawa ako sa'yo at mabuting ama kay Elisa. Ano, attorney? Kailangan ko pa ng proof na meron talaga silang relasyon? Hindi pa pwedeng witnesses lang. Alam ko na yun eh. Kailangan ko ng proof bago ko sila masampahan ng concubinage. Okay. Izel, you Alright, need to sige. take a look at this. I'll take note of that. Okay, thank you. I'll just call you again. Odette, nakita mo naman abogado yung kausap ko, di ba? Can that wait? Pwede bang bago ka magalit sa akin, tingnan mo muna to? Nag-propose si Victor kay Dolores? He can't do this to me. He can't do this to me! Izel, anong gagawin mo? Saan ka naman pupunta? Susugod ka na naman doon? Odette, niloko nila ako! They can't do this to me! Izel, makinig ka sa akin. Makinig ka, ha? Narinig mo ba ang sarili mo? Susugod ka na naman doon? Para ano? Para takutin sila? Nakita mo naman, di ba? Wala nang effect sa kanilang pananakot mo. Gumanti ka sa kanila, pero huwag sa paraan na to. Imbis na ilagay mo yung batas mo sa kamay mo, bakit hindi mo nalang kasuhan si Dolores at si Victor? Odette, you don't understand! Kung ikaw ang nasa posisyon ko, gugustuhin mo rin patayin sila! Naiintindihan kita, Izel.
Naiintindihan kita. Pero, utak ang gamitin mo. Huwag yung puso kasi dyan ka laging nagpapahamak. Izel, pangako ko sa'yo, tutulungan kita. Hindi ko hahayaan na magrabyado ka ng mga buwisa na yan. I can't do this to me. Victor cannot do this to me. Not now. Odette, you know how much I love Victor, right? Hindi pwede. Ang ganda po ng ngiti niyo, Inay. Aling Dolores, parang ngayon ko lang po kayo nakitang ganyan. Iba po lang talaga ang nagagawa ng love, no? Eh talaga, nahiya naman ako at kinikilig pa talaga ako ng ganito nakikita niyo ako. Okay lang po yun, Inay. Mas okay na po yun, kesa naman po makita ko po kayong malungkot. Mga bata, salamat ha. Para saan naman po? Para dun sa kanina. Nakipagtulungan pala kayo kay Victor. Wala po yun. Basta po, gagawin po namin ang lahat para lang po magkabalikan kay Mang Victor. Diba, Elisa? Matagal ko na po kasi itong pinapangahip sa inyo ni Itay. Kasi po, gusto ko na po mabuo yung pamilya natin eh. Hayaan niyo. Isang araw, mag-antay lang kayo. Malapit na. Mabubuo na yung pamilya natin. Titira na tayo sa isang bahay, sa isang bubong. Pero tita, hindi kaya kasuhan ni Isel si Victor sa ginawa niya? Sisi, it's just a proposal. Hindi pa naman sila kasal. So walang batas na nilabag si Victor. Oo nga, pero hawak pa rin niya yung pera niyo. And as long as hawak niya yun, meron siya kapangyarihan bilhin ng batas at kasuhan ng kung ano-ano si Victor. I get your point, Sisi. Sige, pag-iisipan ko yung concern mo, okay? Sige, thank you. Mama, Napanood daw ni Sisi sa internet yung proposal mo kay Dolores. Hindi mo ba pwedeng patanggal yun? ba't ko naman papatanggal yung mama? Sobrang proud pa nga ako na kumakalat yun. Nag-aalala ako, baka gamitin ni Izel yun against you. Mama, ang tagal ko hinintay itong pagkakataon na to. Ngayon ko pa ba iisipin ko o iniisip ni Izel? Huwag mo kakalimutan, Victor. Number 1, kasal pa rin kayo ni Izel. Number 2, hawak niya yung pera natin. Baka naman gamitin niya yun para siraan ka. Wala akong pakialam. Gawin na niya kung ano yung gusto niyang gawin. Excuse me, ma'am. Hello, pare. Oh. Sige. Sige na, never mind! Peste. Ang aga-aga, ang init ng ulo mo. Can you please go get me a better lawyer? Itong linti kong abogado, palibhas at nakabakasyon, hindi ako makapag-consult. Hindi ko tuloy alam kung anong kaso isasampaw kay Victor. Mabuti naman at nakinig ka sa akin. I was actually expecting na umiiyak ka ngayon just like last night. Alam mo, yung mga taong ganyan, hindi yan dapat iniiyakan. Ang dapat sa kanila, tinatapatan. Tingnan lang natin kapag kinasuhan ko na sila. Wala na bang ibang paraan para mabawi namin ang perang ninakaw ni Izel sa amin, attorney? Napilanan niya ito at tigisel ang pinabura ng korte. Ngayon, kung muling bubuksan ng kaso, katapos wala naman kayong ipakikitang bagong ebidensya, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo na mag-aaksaya lang kayo ng panahon, oras at pera. So all I need is new evidence. Yes, and tolerance. Dahil paniguradong guguluhin ni Isel ang buhay ninyo. Lalo't may pera siya. Attorney, handa na ako kahit ano pang ibato sa akin ng babaeng yan. Ang importante, mabawi ko yung perang ninakaw niya sa akin. Tay, saan po tayo titira kapag po naikasal na po kayo ni Inay? Anak, siguro
doon na lang sa bahay namin kasi mas malapit sa eskwela mo. Saka medyo mas malaki yung bahay natin doon. Eh, kailan naman po kayo ikakasal? Ting, pag napabawalang visa ko na yung kasal ko kay Izel. Tsaka namin naayusin yung kasal namin ni Chang Dolores mo. Daan na lang po ako kapag nahanap niyo na po sila Tomtom at Josie. Sige po, salamat. Kain na. Kain na tayo. Kain na po, Aling Dolores. Nay, sino po kausap niyo? Parang narinig ko po ate yung mga pangalan ng pinsan ko. Kasi yung mga pulis sa pagsanhan, puspusan na yung paghahanap nila kay Tomtom at Josie. Sana naman po makauwi niyo sila bago po kayo ikasal. Para po mabuo na lang po tayo. Hayaan niyo. Di ba pinangako ko sa inyo na kapag gumaling ako, hahanapin talaga natin sila. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nakikita yung mga pinsan niyo. Pero sana, kapag nakaharap na natin sila, sana bumalik din sila dito. Sana wala na yung sama ng loob nila sa akin. Wow, ang gagaling naman ng mga batang ito. Napalago niyo yung mga roses ko. Naisip nga po namin na kapag uwi po namin, ganito po yung gagawin namin negosyo. Alam mo, te, hindi yung naisip ko eh. Senyora, baka pwedeng pahingi po kami ng roses ninyo para makapagtanim po kami sa Maynila. At saka para maibigay ko na rin po kay Chang Dolores yan para mapatawad niyo na po ako. Oo naman. Siyempre, bibigyan kita. Ay, sandali, maiwan ko kayo ha. Baka kainin ko lang alaga kong ibon. Sige po. Sige po. Oy. Kayong dalawa nga, mag-usap nga tayo. Sigurado ba kayo babalik kayo sa tiyang ninyo? Bakit hindi naman po? Eh, tingnan nyo naman, ang ganda ng buhay natin dito, oh. Chang, pamilya po natin si Chang Dolores, kaya kahit ano pong ganda ng buhay natin dito, siya pa rin po yung pipiliin natin. Ano ka, ewan ko sa inyo? Manang-mana kayo sa tiyang ninyo? Tangay. Ay. Na nga. Tita, may point si Attorney De Los Santos eh. Siguradong guguluhin ni Sel ang buhay niyo kapag sinubukan niyo siyang idemanda dahil mayaman siya. Pera ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ni Izel. Kaya kailangan ko nang makuha yun sa kanya. After all, pera ko rin naman yung babawiin ko sa kanya, hindi ba? Pero paano niyo gagawin yun? Kilala nating lahat si Izel. Tuso yung babaeng yun. Alam ko na kung paano ko makukuha sa kanya yun. Paano, tita? May na-recommend sa akin ng kaibigan ko na lawyer. Kinotak ko na at pupunta siya dito para makausap ka. Oh, that's good. Tingnan lang natin kung makapagsepa sila kapag nasampahan na sila ng kaso. I'll go get it. Okay. Who's there? Anong ginagawa niyo dito? Sino yan? Izel, pwede ba kita makausap? May importante lang akong sasabihin sa'yo. Anong ginagawa mo dito? Pwede ba tayong dalawa lang mag-usap? Sige, Odette, sa taas ka muna. I assume this is confidential para paalisin ko si Odette. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Izel. Pumunta ako dito para sabihin sa yung iisa lang ang gusto natin. And that is... Ayokong matuloy ang kasal ni Victor at ni Dolores. Ikaw pa rin ang gusto ko para sa anak ko.
Kaya nakikiusap akong tulungan mo akong paghiwalayin yung dalawa. Gusto mong magkahiwalay si Victor at Dolores, Mama? Why should I believe you? Pagkatapos mo kong pahiyain at pagsalitaan sa harap ni Dolores, ngayon pupuntahan mo ako para sabihin na ayaw mo siya para sa anak mo? Bakit ako maniniwala sa'yo? Isel, nagbago na ako. Nagbago ng pananamit ko, pananalita ko, ang estado ko sa buhay. Pero isang bagay lang ang hindi pa nagbabago sa akin. Yan ang pagiging ina ko kay Victor. Si Victor ang aking uniko iho and I only want what's best for him. At hindi si Dolores yun. Ikaw yun, Isel. Kaya kahit nagkasala ka sa amin ni Victor, ikaw pa rin ang gusto ko para sa kanya, believe it or not. Really, Mama? Bakit hindi mo ba minahal ang anak ko? Minahal! Hanggang ngayon, mahal na mahal ko si Victor. Pero ibang mahal niya. Kaya mo ba kami niloko noon? Yes. Kaya ako lang naman kayo ninakawan because I was mad. I was hurt. Gusto ko lang iparamdam kay Victor yung sama ng loob, yung hirap ng kalooban. But you know, I'm willing to return everything I stole from you. May balik ko lang yung asawa ko. Yun lang ang gusto kong marinig sa'yo, Isel. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko si Victor para maayos na yung problema ninyong dalawa. Mama, please. Please do everything. Hindi ko kaya mabuhay nang wala si Victor. Nakakaasa ka, Isel. Oh, Sisi. Ate Sisi! Hello? Hello po. Hello? Kita na ba kayo, Mama? Nag-usap kami kanina. Have you talked to her recently? Regarding what? Napapaisip kasi siyang harapin si Izel. Bakit? Well, parang gusto niyang bawiin yung pera niya sa kanya. Bawiin ng pera? Hindi niya basta-basta mababawi yung kay Izel na walang kapalit. Kaya nga hindi ko tinanggap yung alok ni Izel sa akin. Yan nga din yung sabi ko sa kanya. Pero mukhang may balak na siya eh. Hindi nga lang niya sinabi sa akin. Ang alok na. Cheers! Cheers! Mukhang babalik na sa dati ang buhay mo, Mrs. Guison. Alam mo, natatawa lang talaga ako dun sa matandang yun. Akala niya, bibiling ko yung kwento niya na ayaw niyang mapunta kay Dolores ang kaisa-isang anak niya. Eh, pera lang naman ang habon niya, kaya niya ako pinuntahan. At ano nga ulit ang gagawin mo pagkatapos niyang kunin siya ang pera niya? Wala. Wala naman akong pakialam sa kanya. Ang importante lang sa akin, makuha ko ulit ang asawa ko. Let the countdown begin. Napila na niya ito at Giselle ang pinabura ng korte. Kung muling bubuksan ang kaso, katapos wala naman kayong ipakikitang bagong ebidensya, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo na mag-aaksela kayo ng panahon, oras at pera. So all I need is new evidence. Kaya mo ba kami niloko noon? Yes. Kaya ako lang naman kayo ninakawan because I was mad.
gusto ko lang iparamdam kay Victor yung sama ng loob, yung hirap ng kalooban. But you know, I'm willing to return everything I stole from you. May balik ko lang yung asawa ko. Hello, attorney? May bago na akong ebidensya laban kay Izel. Pwede na natin pabuksan ulit ang kaso. Hindi kita kadugo, pero nagtiwala ako sa'yo. Pero sa sitwasyon na ganito, hindi ko alam kung dapat kitang pagkatiwalaan. Ano pong ibig niyong sabihin, senyora? Ikaw ba ang kumuha ng mga alas ko? Galing ako sa ammunition supplier. Pinakita ko yung balang tumama kay Dolores at yung balang tumama sa bahay ni Victor. Lumalabas na yung isa lang to. Pero tignan mo tong kuha sa CCTV. Sil to ah. Damputin niyo ang babae niyan. Siya ang magnanakaw. Teka, senyora, hindi po ako yung nagnakaw ng mga lahat ninyo. Nakapag-book na ako ng private plane para sa'yo papuntang Bacolod. Izel, makakatakas ka na.